Sa isang malamig na gabi ng Pasko, ang init na dapat sana'y nararamdaman sa pamilya namin ay biglang naging yelo. Ang biyenan kong si Donna Isabel ay nakaupo sa gitna ng marangyang sala. Ang mukha niya ay nagniningning sa ilalim ng chandelier, pero ang mga salita niya ay kasing lamig ng patalim. Ibinigay niya sa dalawa niyang anak na sina Rodrigo at Mateo ang dalawang mansyon. Ang mamahaling alahas naman ay sa dalawa niyang manugang, habang ako at ang asawa ko, si Paolo, ay nakakuha lang ng isang regalo na itinuring niyang walang kapantay, ang responsibilidad na alagaan siya pagtanda niya. Ang tunog ng mga paputok sa labas ng bintana ay parang nanunuksong tawa. Ang mga makukulay na pagsabog ay nagpinta sa kalangitan ng Maynila bago tuluyang nawala at nag-iwan ng isang maitim na gabi. Nangatal ako sa malamig na sahig habang patuloy na dumadaloy ang aking mga luha. Ang maliit naming inuupahang kwarto ay hindi kailanman naging ganito kalungkot. Sinarado ko ang pinto at binaliwala ang mga tawag ng aking asawa at anak na si Kiko. Ayokong makita ng kahit sino ang pagkabigo ko. 11 taon. 11 taon na akong manugang sa pamilya de la Cruz. Akala ko, kapag nag-asawa ako ng isang mabait at disenteng tao, magiging tahimik na ang buhay ko. Pero hindi ko inasahan na yon pala ang simula ng mahabang panahon ng kalungkutan at pagtitiis. Hindi mayaman ang pamilya nila, pero ang pagiging mapang-api at makasarili ay nasa dugo na ng bawat isa sa kanila. Si Donna Isabel, ang biyenan ko, isang babaeng mukhang desente at sopistikado, pero sa loob ay mayabang at tamad. Ang tanging ginagawa niya sa buong araw ay magsuot ng magagarang damit, umupo sa mamahaling sofa, mumanga nanganga at magpaypay. Ang lahat ng pasanin sa bahay ay nasa balikat ko. Naaalala ko pa ang unang araw ko bilang manugang. Tinawag niya ako sa kanyang kwarto, at ang boses niya ay kakatwang matamis. Elena, maswerte ka sa pagdating mo sa bahay na ito. Hindi man kami marangya, may disiplina kami. Bilang manugang, dapat marunong kang rumespeto at alagaan ng maayos ang pamilya ng asawa mo para maranasan mo ang kaginhawaan balang araw. Bata pa ako noon, tumango lang ako at masaya dahil akala ko'y maunawain ang biyenan ko. Ngunit ang mahusay na pag-aalaga niya ay nangangahulugang kailangan kong maging isang katulong na walang bayad para sa buong pamilya. Parehong lalaki ang dalawa kong bayaw, lagpas 30 na pero nakatira pa rin sa magulang. May asawa na si Rodrigo at pati na rin si Mateo. Parehong mag-asawa ay nakatira sa 3 palapag na bahay. Halos 10 tao ang sinasalo ng bahay, kasama ang biyenan ko, na naging malaking pasanin sa aking balikat. Araw-araw, kailangan kong gumising ng alas 5 para mamalengke at magluto ng almusal para sa bawat isa. Ang iba ay gusto ng silog, ang iba naman ay tapsilog. Ang mga bata ay may hiwalay na lugaw. Para akong baliw na nagtatrabaho sa kusina mula umaga hanggang gabi. Pagkatapos kumain ng lahat, iiwanan lang nila ang mga pinggan at pupunta sa sala para manood ng AE o maglaro, at iiwanan ako na mag-isa sa tumpok ng maruruming pinggan. Maraming beses na gusto akong tulungan ni Paolo, pero sisimangutan siya ng biyenan ko. Hindi trabaho ng lalaki ang gawaing bahay, hayaan mo ang asawa mo. Obligasyon niya yan. Kaya alis na lang siya. Mabait siya. Pero ang kabaitan niya ay minsan nagiging kahinaan sa harap ng kasamaan ng kanyang ina at katamaran ng kanyang mga kapatid. Ang pinakamasakit ay noong nabubuhay pa ang biyenan kong lalaki. Na-stroke siya at nalumpo sa loob ng 3 taon. Ako lang ang nag-alaga sa kanya mula sa pagkain, gamot, hanggang sa paglilinis. Ang amoy sa kwarto niya ay palaging mabaho, pero wala ni isa sa pamilya ang gustong pumasok doon. Sinasabi ng biyenan ko na ayaw niya sa amoy ng may sakit, at ang mga bayaw ko naman ay nagsasabing kadiri. Ako lang ang tahimik na naglilinis, naglalaba, at nagpapakain sa kanya ng lugaw. May mga gabi na masakit ang katawan niya at umiiyak siya, kaya kailangan kong magpuyat para masahehin siya. Sa mga sandaling iyon, nararamdaman ko ang matinding kalungkutan. Tao rin ako, napapagod at nalulungkot. Pero ni minsan ay hindi ako nakatanggap ng kahit anong salita ng pagpapahalaga mula sa pamilya ng asawa ko. Para sa kanila, ang aking sakripisyo ay isang bagay na dapat lang. Ngayong gabi, gabi ng simbang gabi, ay kauna-unahang kaarawan ng biyenan ko. Ang hinanakit ko ay umabot na sa sukdulan. Kailangan kong gumising ng alas 4 ng umaga para maghanda. Mag-isa kong ginawa ang mahigit 10 putahe mula sa lumpia, lechon, pansit hanggang sa bibingka.
Naghanda ako ng isang marangyang at magandang handaan, umaasa na mapapasaya siya. Pero pagkatapos umalis ng lahat ng bisita, sa hapunan, binigyan niya ako ng isang regalo na kasing pait ng lason. Ang regalong iyon ang nagwasak sa huling pag-asa ko sa kabaitan ng pamilyang ito at nagtaboy sa akin palabas ng bahay sa gitna ng dilim at luha. Ang katok sa pinto ay lalong lumakas. Ang boses ni Paolo ay puno ng pag-aalala. Elena, buksan mo ang pinto, ano man ang problema, sosolusyonan natin ng magkasama. Huwag mo nang ikulong ang sarili mo, nag-aalala kami ng anak mo. Humihikbi rin si Kiko habang tumatawag. Nanay, buksan mo ang pinto, natatakot ako. Napiga ang puso ko sa boses ng anak ko. Hindi ko pwedeng ipakita sa kanya ang kahinaan ko. Agad kong pinunasan ang mga luha ko, huminga ng malalim at nanginig habang tumatayo para buksan ang pinto. Agad akong niyakap ni Paolo at ng anak ko. Nang makita niya ang mga mata kong namamaga, nasaktan siyang nagtanong, may masamang sinabi ba ulit si nanay sayo? Hindi ako sumagot, umiling lang ako at umupo sa kama. Ang sakit sa dibdib ko ay bumalik na naman at hindi ako makapagsalita. Pasensyosong umupo si Paolo sa tabi ko at hinaplos ang aking likod. Hindi na siya nagtanong, tahimik lang siyang nandyan para maging sandalan ko. Pagkatapos ng ilang sandali, nang kumalma na ako, nauutal kong ikinuwento sa asawa ko ang lahat. Nagsimula ito noong hapon sa ika-70 kaarawan ng biyenan ko, abala ako sa kusina. Pawisan, at ang kamay at paa ko ay naninigas na, pero pilit kong inakyat ang mga mainit at mababangong putahe. Si Donna Isabel ay nakasuot ng barong Tagalog, at ang mukha niya ay makapal ang make-up, habang tinatanggap ang mga pagbati mula sa mga kamag-anak at bisita. Masaya siyang ngumingiti at ipinagmamalaki ang dalawa niyang matagumpay na anak na lalaki, at dalawa niyang masunuring manugang. Siyempre, sa mata niya, ang masunuring manugang ay ang asawa ni Rodrigo at asawa ni Mateo. Samantala, ako, isa lang akong malabong anino, isang katulong, walang pinagkaiba. Pagkatapos ng handaan, nang umalis na ang lahat ng bisita, ang pamilya na lang ang natira. Formal na sinabi ng biyenan ko na umupo ang lahat sa sala. Sabi niya, sa mahalagang okasyong ito, may mahalaga akong sasabihin. Akala ko'y magtuturo lang siya ng magandang asal, kaya mabilis akong naglinis at umupo sa isang sulok. Nag-ubo siya at sinimulan ang kanyang talumpati. Ngayon ang masayang araw ko at gabi rin ng Pasko. Gusto kong hatiin ang ilan sa aking mga ari-arian para makapagtrabaho kayo ng maayos. Nang namatay ang papa ninyo, iniwan niya sa akin ang 2 bahay at isang passbook na naglalaman ng 100,000. Matanda na rin ako, kaya wala na akong pakialam sa maraming bagay. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ng mag-asawang Rodrigo at Mateo, umayos sila ng upo at nakinig ng mabuti. Nagpatuloy ang biyenan ko, puno ng pagmamalaki, si Rodrigo at Mateo ay mga anak ko, sila ang magpapatuloy sa aming angkan. Napagdesisyonan ko na ang bahay na pinaupahan ay ibibigay kay Rodrigo. Itong 3 palapag na bahay, kapag namatay ako, ay mapupunta kay Mateo. Ang 100,000 na savings ay hahatiin ko sa 2, 50,000 sa bawat isa para sa kanilang negosyo. Tuwang-tuwa ang mag-asawang Rodrigo at Mateo at mabilis na nagpasalamat. Nagtaas ng kamay si Donna Isabel, nagpapanggap na mapagbigay. Mga anak ko kayo. Sino pa ba ang pagbibigyan ko? Pagkatapos ay bumaling siya sa 2 kong bayaw at nagbukas ng isang garapon. Sa loob ay may kumikinang na gintong alahas. At ito naman ay para sa 2 kong manugang, asawa ni Rodrigo at asawa ni Mateo, bawat isa ay may tig-1 set, para sa akin ay isang maliit na regalo. Tuwang-tuwa ang 2 kong bayaw sa pagtanggap nito, at hindi nila mapigilang purihin ang kanilang biyenan na mapagbigay at maunawain. Ang kapaligiran noon ay masaya, kaming mag-asawa lang ang tahimik. Alam kong hindi ako pinapahalagahan ng biyenan ko, pero hindi ko inaasahan na gagawin niya sa amin ito sa harap ng lahat. Ang asawa ko, si Paolo, ay ang panganay, pero sa mata niya, para siyang ampon. Nang makita niya kaming tahimik, tumingin sa amin ang biyenan ko, at biglang nagbago ang tono ng boses niya, may pag-uutos at pagbibigay ng utang na loob. Paolo at ang asawa mo, may mahalaga rin akong regalo para sa inyo. Tumunghay kami ni Paolo, may kakaibang pag-asa sa aming puso. Baka naman naaalala niya kami. Pero ang susunod niyang sinabi ay nagpatay sa lahat ng iyon. Itinuro niya ang sarili niya at nonchalant na sinabi, ang pinakamahalagang regalo na ibibigay ko sa inyong mag-asawa ay ako.
Pagdating ng panahon, kapag matanda na ako at may sakit, si Elena lang ang mag-aalaga sa akin. Ito ang responsibilidad at karangalan ng panganay na manugang, mas mahalaga pa sa bahay at pera. Natahimik ang buong pamilya at biglang tumawa ang asawa ni Rodrigo. Napakatalino ni nanay. Walang mas mahalaga pa sa respeto sa magulang. Si Ate Elena ang pinakamabait sa bahay dahil pinagkakatiwalaan siya ni nanay ng napakalaking responsibilidad. Nagsabayan ang iba at tumingin sa akin na may halong awa at pangungutya. Parang may libu-libong bubuyog sa aking tainga. Nagsakit ang dibdib ko. Sa loob ng 11 taon, inalagaan ko ang biyenan kong lalaki at inalagaan ko ang buong pamilya. Ngayon, nang naibigay na ang lahat ng ari-arian, ibinabato nila sa akin ang responsibilidad na alagaan ang biyenan ko na parang isang bagay na wala ng halaga. Ang hinanakit at sakit ay bumara sa lalamunan ko. Hindi ako makapagsalita, tumayo lang ako at tumakbo palabas ng bahay habang naririnig ang kanilang mga tawanan. Tumakbo ako ng tumakbo, lumuluha, at hindi ko alam kung paano ako nakabalik sa inuupahan naming kwarto. Pagkatapos kong ikwento ang lahat, humikbi ako. Niyakap ako ni Paolo at ang boses niya ay nanginginig sa galit. Pasensya na, ako ang may kasalanan, hindi ko kayo na ipagtanggol. Hindi ko inaasahan na ganoon ang gagawin ni nanay sayo. Alam kong nasasaktan din siya dahil nasa gitna siya ng kanyang ina at asawa. Marami na rin siyang tinitiis. Pero ang katahimikan niya noon, kahit pa dahil sa kawalan ng magagawa, ay nagdulot din sa akin ng sakit. Sa sandaling iyon, may mahinang katok sa pinto at isang mainit na boses ng babae ang narinig. Paolo, Elena, may tao ba dyan? Boses ni Aling Nena. Ang kapitbahay namin sa tapat ng aming apartment. Kaedad niya ang biyenan ko at ang mga anak niya ay malalaki na at malayo na. Mag-isa siyang nakatira at napakabait niya. Simula nang lumipat kami, marami na siyang naitulong sa amin. Dali-daling pinunasan ni Paolo ang mga luha ko at binuksan ang pinto. Kumusta po, Aling Nena? Hindi pa po ba kayo natutulog? Pumasok si Aling Nena, may dala siyang mainit na bandeha na amoy pagkain. Tumingin siya sa akin na may awa. Narinig ko ang iyak mo kanina. May problema ba, anak? Nahihiya akong yumuko at hindi alam kung ano ang sasabihin. Hindi na nagtanong si Aling Nena. Tumingin siya sa paligid ng walang laman na kwarto at sa mesa na may isa lang na biniling adobo at isang simpleng molo soup na niluto ni Paolo. Bumuntong hininga siya. Huwag na muna natin pag-usapan ang problema ngayon. Alam ko na nawala kayong kainan. Nagluto ako ng konti at dinala ko sa inyo para magkasalo tayo sa Pasko. Sabi niya at inilagay ang bandeha sa mesa. Sa bandeha ay may gintong kayumangging lechon. Sa tabi ay may malutong na pansit palabok, isang matamis na atsara, at isang mabangong molo soup. Lahat ay maingat na inihanda at maganda tingnan. Nang makita ko ang handa ni Aling Nena, hindi ko mapigilang umiyak ulit. Nakakabigat sa loob kung paano ito taliwas sa kasamaang natanggap ko mula sa sarili kong pamilya. Doon, ginugol ko ang lahat ng lakas ko para maghanda ng isang malaking hapunan para lang mapahiya. Dito, isang estranghero ang nagbigay sa amin ng isang mainit at masaganang handaan sa Pasko. Hinila ako ni Aling Nena at pinaupo sa mesa. Pinagsabihan niya si Kiko, halika, apo, kumain ka kasama ni Lola. Kailangan mong kumain ng busog sa bagong taon para maging maswerte ka sa buong taon. Nang makita ni Kiko ang masarap na pagkain, tuwang-tuwa siyang umupo sa mesa. Pinunit ni Aling Nena ang isang malaking hita ng lechon para sa kanya at nilagyan ng pagkain ang plato ko at ni Paolo. Kain na kayo, anak, marami na tayong dinanas na paghihirap, kailangan nating mahalin ang sarili natin. Kung malakas ka, maaalagaan mo ang asawa at anak mo. Ang simple niyang mga salita ay tumagos sa pinakamalalim na bahagi ng puso ko. Tama siya, sa loob ng 11 taon, namuhay lang ako para sa iba, ni minsan ay hindi ko naisip ang sarili ko. Ang handaan sa Pasko sa maliit naming inuupahang kwarto ay biglang naging kakaibang mainit. Ang sarap ng pagkain kasama ang kabaitan ni Aling Nena ay nakagamot sa sakit sa puso ko. Sinabi rin ni Paolo sa kanya, wala po kaming masabi sa inyo, Aling Nena. Ngumiti siya. Ano ka ba? Magkapit-bahay tayo. Minsan may problema tayo, tulungan tayo. Nag-iisa lang ako, kaya masaya ako na may kasama. Tara, mag-toast tayo. Maligayang Pasko!
Sana maging maganda ang bagong taon nyo. Iwanan na natin ang lahat ng masamang nangyari sa nakaraang taon. Sabay-sabay naming itinaas ang mga maliliit na baso na inihanda ni Paolo. Ang mahinang tunog ng mga baso na nagdikit sa gabi ng Pasko ay parang pangako para sa isang bagong simula. Ang mainit na alak ay nagpainit sa aking mukha. Siguro ito ang oras na kailangan kong malasing, kailangan ng kaunting lakas ng loob para makagawa ng desisyon na dapat matagal ko nang ginawa. Binigyan ako ng alak ng lakas ng loob. Hindi na ako ang dating mahiyaing Elena na nagtitiis lang. Sa isip ko, ang imahe ng biyenan ko na may pagmamalaking ngiti at ang paghamak ng dalawa kong bayaw ay parang apoy na sumusunog sa akin. Naramdaman ko na napakabobo ko. Bakit ko isinasakripisyo ang sarili ko para sa mga taong hindi naman karapat-dapat? Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ko. Nang makita ko ang pangalang Inanay, nagulat ako. Pero huminga ako ng malalim at kalmado akong sumagot. Bago pa ako makapagsalita, ang masama niyang boses ay narinig na sa kabilang linya. Saan ka na? Hindi ka ba marunong umuwi sa bahay para maglinis? Sino ang maghuhugas ng napakaraming pinggan? Hahayaan mo ba akong magsilbi sa'yo? Patuloy niya ang kanyang karaniwang pag-uutos, ang boses na sa loob ng 11 taon ay sinusunod ko lang. Pero ngayon, iba na. Tumingin sa akin si Paolo na may pag-aalala, gustong kunin ang telepono. Nagsalubong din ang kilay ni Aling Nena. Sinenyasan ko silang manahimik at inilagay ko sa loudspeaker ang tawag. Lahat ng tao sa kwarto ay narinig ang boses ng biyenan ko. Patuloy niya ang kanyang sermon, kung ikaw ay isang manugang at isang anak, dapat marunong kang makisama. Akala mo ba tapos na ang lahat dahil umalis ka? Sinasabi ko sa iyo, kahit wala ka sa bahay na ito, ang buhay namin ay magpapatuloy. Pero ang responsibilidad mo bilang manugang ay hindi mo matatakasan. Nang marinig ko ito, natawa ako, isang mapait na tawa. Nanay, sabi ko. Ang boses ko ay hindi na nanginginig kundi nagiging malinaw at kakatuwang malamig. Ina, kinokonsidera mo pa ba akong manugang mo? O kinokonsidera mo lang akong isang katulong na walang bayad? Natahimik ang kabilang linya. Baka hindi niya inaasahan na lalaban ako. Nagpatuloy ako, bawat salita ay parang pagtanggal ng isang mabigat na pasanin na dinadala ko sa loob ng maraming taon. Sa loob ng 11 taon, ano ba ang ginawa ko para sa pamilyang ito? Alam mo at ng lahat ang ginawa ko. Inalagaan ko si Papa noong may sakit siya. Pinagsilbihan ko kayo at ang mga bayaw ko sa bawat pagkain at pagtulog. May hiniling ba ako? May reklamo ba akong ginawa? At paano mo ako tinato ngayon? Ibinigay mo ang lahat ng bahay at pera sa mga bayaw ko. At ano naman ang parte ko? Ang responsibilidad na alagaan ka. Sabihin mo sa akin, meron pa bang mas hindi patas kaysa dito? Bastos ka. Nauutal ang biyenan ko, puno ng galit ang boses. Binigyan kita ng karangalan na alagaan ako, pero hindi mo pa rin pinahalagahan. Ang karangalan na yon, ibibigay ko na lang sa dalawa mong anak, Rodrigo at Mateo. Tinanggap nila ang pera mo, kaya sila rin ang may responsibilidad na alagaan ka. Iyon ang tama. Pagod na ako. Simula ngayon, hindi na ako babalik sa bahay na yon. Ang mga pinggan mo, ipahugas mo na lang sa mga minamahal mong manugang. Paalam, nanay. Pagkatapos kong sabihin yon, agad kong pinatay ang tawag, at hindi ko siya binigyan ng pagkakataong magsalita. Natahimik ang kwarto. Napatingin sa akin sina Paolo at Aling Nena. Baka hindi sila makapaniwala na nagawa ko yon. Pagkatapos ng ilang segundo, si Paolo ang unang nagsalita. Hindi niya ako sinisi kundi hinawakan niya ang kamay ko, at ang boses niya ay puno ng pagmamalaki, tama ka. Dapat matagal ko na itong ginawa. Tumango si Aling Nena sa pagsang-ayon. Tama ka, anak. Mabuti ang pagiging mapagpasensya, pero kung masyadong mapagpasensya, magiging mahina ka at papayagan mo ang iba na mang-abuso sa'yo. Sapat na ang pagtitiis mo. Oras na para mabuhay ka para sa sarili mo at sa maliit mong pamilya. Ang pagpapalakas ng loob mula sa asawa ko at Aling Nena ay nagbigay sa akin ng lakas. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, naramdaman ko na malaya na ako. Ang pakiramdam ay napakagaan at malaya. Kahit alam kong marami pa akong pagdadaanan dahil sa desisyon na ito, hindi ako natatakot. Naniniwala ako na kung magkasama kaming mag-asawa, malalampasan namin ang lahat.
Ang Pasko ngayong taon, kahit walang bibingka o parol, ang puso ko ay parang bumabalik sa tagsibol. Sa ikalawang gabi ng simbang gabi, gumising ako ng mas maaga sa karaniwan. Kagabi, pagkatapos kong putulin ang lahat ng koneksyon sa pamilya ng asawa ko, nagkaroon ako ng isang mahimbing na tulog na walang panaginip. Ang sinag ng araw ay tumagos sa maliit naming kwarto, at nagdala ng sariwang hangin sa unang araw ng bagong taon. Ang puso ko ay gumaan, kalmado. Ang desisyon ko kahapon ay hindi isang biglaang reaksyon habang lasing ako, kundi resulta ng matagal na panunumpa at masusing pag-isip. Alam kong hindi na ako makakabalik. Si Paolo at ang anak ko ay natutulog pa. Tahimik akong lumabas at nagtimpla ng mainit na kape. Umiinom ako habang iniisip ang kinabukasan. Ang pinakamalaking problema sa ngayon ay ang pera. Ang sweldo ni Paolo bilang trabahador ay sapat lang para sa upa at pang-araw-araw na gastos. Huminto ako sa pagiging accountant sa isang maliit na kumpanya nang ipanganak ko si Kiko para alagaan ang pamilya. Ngayon, kailangan kong maghanap ng trabaho, kailangan kong maging independent para makapamuhay ako ng may dignidad. Agad-agad. Binuksan ko ang lumang computer at nagsimulang maghanap ng trabaho. Sa araw ng simbang gabi, walang kumpanya ang naghahanap ng trabaho. Karamihan sa mga website ay nagpo-post lang ng mga lumang trabaho. Medyo nadismaya ako, pero biglang nagliwanag ang mga mata ko nang makita ko ang isang advertisement na naghahanap ng part-time na cashier sa isang bagong bukas na supermarket malapit sa bahay namin. Hinihingi nila na magsimula agad ang aplikante at ang sweldo sa Pasko ay 3 beses sa karaniwang araw. Ito ang pagkakataon ko. Hindi ako nag-atubiling maghanda ng simpleng resume at nagsuot ng desenteng damit. Hindi na ako isang dalaga, pero may karanasan ako bilang accountant, maingat ako, at mabilis. Naniniwala ako na magagawa ko ng maayos ang trabahong ito. Nag-iwan ako ng mensahe sa asawa ko at nagmadaling pumunta sa supermarket. Ang supermarket sa Pasko ay punong-puno ng tao, ang tugtog ng Pasko ay malakas, at ang kapaligiran ay maingay. Naghanap ako ng human resources at swerte namang nakilala ko ang manager. Nagulat siya na may nag-apply ng trabaho sa araw ng Pasko. Pagkatapos niyang tingnan ang resume ko at nagtanong ng ilang mabilis na tanong, tumango siya. Dahil sa karanasan mo sa accounting, kampante ako. Ang trabaho ng cashier ay nangangailangan ng pagiging tapat at tiyaga. Kasalukuyang kulang kami sa mga empleyado dahil sa biglaang bakasyon ng marami. Pwede ka bang magsimula mamayang hapon? Tuwang-tuwa akong tumango. Opo, pwede po akong magsimula ngayon. Kaya sa unang araw ng bagong taon, habang nag-celebrate ang lahat ng Pasko, nagsimula ako sa isang bagong trabaho. Hindi ito ang trabaho na pinag-aralan ko, pero binigyan ako nito ng agarang pera. Ang pagharap sa mga makina at numero ay parang isda sa tubig. Mabilis akong natuto gumamit ng barcode scanner at cash register. Ang bilis ko ay nagulat sa manager at sa mga kasamahan ko. Nang hapong iyon, dinala ni Paolo si Kiko sa supermarket para bisitahin ako. Nang makita niya akong tumatayo ng may kumpiyansa sa cashier, abala pero masaya, ngumiti siya. Wala siyang sinabi, nag-thumb up lang siya, at ang mga mata niya ay puno ng pagpapalakas ng loob. Alam kong sinusuportahan niya ang lahat ng desisyon ko. Nang gabi na, umuwi na ako. Kahit pagod ako, ang puso ko ay puno ng kaligayahan at pag-asa. Nang hawakan ko ang unang sweldo ko na pinaghirapan ko pagkatapos ng maraming taon, mas kumpiyansa ako kaysa dati. Alam kong pansamantala lang ang trabahong ito, pero ito ang mahalagang simula para buuin ko ulit ang buhay ko. Isang buhay na hindi na umaasa sa iba, isang buhay na hindi na kailangang tignan ang mukha ng iba para mabuhay. Isang buhay na ako ang may hawak. Ang bagyo ay baka nasa unahan pa, pero handa na akong harapin ito. Sa ikalawang gabi ng simbang gabi, mas maraming tao ang pumunta sa supermarket kaysa kahapon. Tila pagkatapos ng balik probinsya, nagsisimula na silang mamili at magsaya. Nasa cashier number 3 ako, mabilis na nag-scan ng mga produkto, at sinasabihan ko ang mga customer ng maligayang bagong taon. Ang trabaho ay nagpabawas sa aking mga problema. Nang makita ko ang mga pamilya na masayang nagtutulak ng mga shopping cart, napangiti ako at lihim na umasa na balang araw, ang maliit kong pamilya ay magkakaroon ng kapayapaan at kasaganaan. Sinabi ni Paolo na isasama niya si Kiko sa parke ngayong umaga at magdadala siya sa akin ng tanghalian.
Ang pag-iisip sa asawa ko at anak ay nagbigay sa akin ng karagdagang lakas. Nagtatrabaho ako hindi lang para sa sarili ko kundi para sa kinabukasan ng anak ko. Gusto kong lumaki siya sa isang malusog na kapaligiran, hindi kailangang makita na minamaliit ang kanyang nanay. Bandang 1:00 ng umaga, habang abala ako sa pagkwenta sa isang customer, bigla akong nakaramdam ng kaba. Tinaas ko ang ulo ko at nanigas. Hindi kalayuan sa cashier, may dalawang pamilyar na anino na nakakakilabot. Si Rodrigo at Mateo, ang dalawa kong bayaw. Ang mukha ng dalawa ay puno ng galit at ang mga mata nila ay parang naglalagablab, gustong-gusto nila akong lamunin ng buhay. Nahanap nila ako dito. Sinubukan kong kumalma, yumuko, at ipinagpatuloy ang trabaho ko, nagkunwari na hindi ko sila nakita. Umasa ako na wala silang gagawing masama sa isang lugar na maraming tao. Pero nagkamali ako. Ang pagiging makasarili at agresibo ng pamilya ng asawa ko ay lumampas sa inaasahan ko. Ang magkapatid ay walang sinabing kahit ano, tahimik silang lumibot sa pila ng mga tao at dumiretso sa cashier ko. Ang customer ay tapos ng magbayad at hindi pa nakukuha ang kanyang sukli nang biglang lumapit si Rodrigo. Hinawakan niya ang kwelyo ko at sumigaw, "Bastos ka. Naglakas loob kang labanan si nanay. Kung matapang ka, umuwi ka sa bahay at mag-usap tayo, bakit ka nagtatago dito?" Napakabilis at hindi inaasahan ang lahat. Nakasigaw lang ako at ang mga customer sa paligid ay nagulat at lumingon. Sumugod din si Mateo, sinubukan akong hilahin palabas ng cashier. "Umuwi ka. Kailangan mong bumalik at lumuhod para mag-sorry kay nanay ngayon." Sa sandaling iyon, dumating si Paolo na may dalang pagkain, at nang makita niya ang kanyang asawa na inaabuso ng dalawa niyang kapatid, galit na galit siyang ibinagsak ang pagkain at sumugod para pigilan sila. "Ano ang ginagawa ninyo? Bitawan niyo ang asawa ko. Ipagtatanggol mo pa rin siya. Siya ang dahilan kung bakit kami napahiya. Kailangan turuan ng leksyon ang bastos na asawa mo." Sumigaw si Rodrigo, hindi lang niya ako binitawan, kundi itinaas niya ang kamay niya para sampalin ako. Mabilis na inilagay ni Paolo ang kamay niya para saluhin. Nagsimula ang away. Si Rodrigo at Mateo, dalawang malaking lalaki, ay galit na sinugod ang kanilang sariling kapatid. Kahit sinubukan ni Paolo na ipagtanggol ang sarili niya, hindi niya kinaya ang dalawa. Ang mga sigaw at basag na mga bagay ay nagdulot ng gulo sa isang bahagi ng supermarket. Nagmadaling lumayo ang mga tao at gumawa ng isang bilog para manood. Kinuha ng ilan ang kanilang mga telepono para mag-video at mag-picture, at ang mga security guard ay mabilis na tumakbo, sinubukan na paghiwalayin ang tatlong magkapatid pero hindi nila kaya. Natrap ako sa cashier, takot na takot, pero sa isip ko, may isang ideya na lumabas. Hindi ko pwedeng hayaang saktan nila ang asawa ko. Kailangan kong gumawa ng isang bagay. Kailangan kong gawing kalamangan ang sitwasyon na ito. Sa gitna ng gulo, ang utak ko ay biglang naging malinaw. Alam ko na kung iyak lang ako at magmamakaawa, mas lalo lang silang magiging masaya. Kailangan kong kumilos. Isang aksyon na agad na magtatapos sa sitwasyong ito at magpapabayad sa kanila. Nang makita ko si Rodrigo na sinasapak si Paolo at si Mateo na mahigpit siyang hinahawakan sa likod. Alam ko na ito na ang pagkakataon ko, hindi na ako lumaban. Sa halip, sinamantala ko na si Rodrigo ay nag-focus sa pagsapak kay Paolo. Hindi niya sinasadya na itulak ako ng malakas sa likod. Ito ang kailangan kong dahilan. Sumigaw ako ng malakas at sinadyang bumagsak sa likod. Pero hindi ako basta-basta bumagsak sa sahig. Maingat kong kinumpyut ang lahat. Ang likod ko ay tumama ng malakas sa barcode scanner at computer screen sa mesa. May malakas na tunog. Ang scanner ay lumipad at nahulog sa sahig at nabasag. Ang screen ng computer ay kumurap ng ilang beses at nagdilim. Ang sinadyang pagbagsak ay nagdulot ng matinding sakit sa likod ko, pero binaliwala ko lang. Nanatili akong nakahiga sa sahig, nakapikit, at hawak ang tiyan ko, humihikbi na parang nasasaktan ako. Ang aking drama ay matagumpay. Agad na tumigil ang away. Parehong nanigas si Rodrigo at Mateo nang makita nila ako at ang mga nasirang makina. Ang mukha nila ay biglang nagpakita ng pagkalito at takot. Mabilis na tinanggal ni Paolo ang pagkakahawak ng kanyang mga kapatid at tumakbo sa akin, nag-aalala. "Elena, okay ka lang ba? Huwag mo akong takutin.
Binuksan ko ang mga mata ko at sinenyasan siya na huwag siyang mag-alala. Agad-agad, ang manager ng supermarket at ang iba pang mga senior manager ay tumakbo. Nang makita nila ang nasirang ari-arian ng kumpanya at ang kanilang empleyado na sinaktan sa trabaho, namutla ang mukha ng manager. Hindi na siya kalmado at sinabi niya sa security guard, "Ano pa ang ginagawa niyo? Hawakan niyo ang dalawang lalaking ito, tumawag kayo ng pulis ngayon. Hindi na ito problema ng pamilya. Ito ay isang intensyonal na pag-atake at paninira sa ari-arian ng negosyo." Ang salitang pulis ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa mukha ni na Rodrigo at Mateo. Nagsimula silang magpanik. Mabilis na nagpaliwanag si Rodrigo. Hindi. Hindi namin kasalanan, siya ang sinadyang bumagsak. Nauutal din si Mateo. Tama, pinapauwi lang namin ang ate namin. Pero ang mga salita nila ngayon ay wala nang naniniwala. Ang dose-dosenang mga customer sa paligid ay ang buhay na ebidensya. Nakita nila ang lahat mula sa simula. Nagsimulang magsalita ang ilan. Walang sinadyang bumagsak. Nakita ko mismo na sinugod nila at sinaktan ang mag-asawa. Tama. Dalawang malaking lalaki, sinasaktan ang isang babae at ang sarili pa nilang ate. Napakahiya. Ang manager ay hindi na nakipagtalo sa kanila. Itinuro niya ang mga nasirang makina at malamig na sinabi, ang barcode scanner na ito at ang screen ay nagkakahalaga ng higit sa 40,000. Maghanda kayo ng pera para bayaran ang pinsala. At tungkol sa pananakit sa empleyado ko, hintayin niyo ang pulis. Nang marinig nila ang halaga, namutla ang mukha ni na Rodrigo at Mateo. Alam nila na nagdulot sila ng malaking gulo. Lumingon sila sa akin at ang mga mata nila ay hindi na agresibo kundi may pagmamakaawa. Pero ipinikit ko lang ang mga mata ko at nagpatuloy sa aking masakit na drama. Alam kong ito ay ang simula pa lang ng aking plano. Hindi na ako magiging malambot. Sa ilang sandali, dumating ang dalawang pulis sa supermarket. Nang makita nila ang gulo, ang mga nasirang makina sa sahig, at ako na nakahiga na inaalagaan ng asawa ko at mga medical staff ng supermarket. Agad nilang naintindihan ang seryosong problema. Mabilis na ipinaliwanag ng manager ang lahat at binigyang diin ang agresibong pag-ugali at paninira sa ari-arian ni na Rodrigo at Mateo. Nang tinanong ng pulis, patuloy na nagdideni si na Rodrigo at Mateo. Tinuro ni Rodrigo ang mukha ko at sinigawan ako, ang lahat ay dahil sa babaeng ito. Siya ay isang bastos na manugang na walang respeto sa kanyang biyenan. Sa gabi ng Pasko, umalis siya at pinahiya ang buong pamilya namin. Pumunta lang kami dito para kumbinsihin siya na umuwi at mag-sorry kay nanay, pero bigla siyang nagdrama at sinisiraan kami. Ang mga salita ni Rodrigo ay nagdulot ng bulungan sa mga tao sa paligid. Ang ilan na hindi alam ang buong kwento ay nagsimulang tumingin sa akin na may pagdududa. Alam ko na ito ang oras para magsalita. Gusto sana akong depensahan ni Paolo, pero hinawakan ko ang kamay niya at dahan-dahang umiling, kailangan na ako mismo ang magsalita para maging makatotohanan. Sinubukan kong umupo, sumandal sa asawa ko, at ang boses ko ay mahina pero sapat para marinig ng lahat. Mga pulis at sa lahat ng tao, ayokong maging malaki ang problema ng pamilya namin, pero pinalala ito ng mga bayaw ko, kaya kailangan kong sabihin ang katotohanan. Huminga ako ng malalim at kalmadong ikinuwento ang buong kwento sa gabi ng Pasko. Kinuwento ko ang 11 taon na pagiging walang bayad na manugang, kung paano ko inalagaan ang biyenan kong lumpo, at kung paano ko pinagsilbihan ang buong pamilya. Pagkatapos ay kinuwento ko ang tungkol sa handaan at kung paano hindi patas na hinati ng biyenan ko ang mga ari-arian at ibinigay ang lahat ng bahay at pera sa dalawa niyang anak na lalaki. At ang tanging regalo na para sa aming mag-asawa ay ang responsibilidad na alagaan siya. Bawat salita na lumabas sa bibig ko ay malinaw, hindi ako umiyak o nagpapakita ng awa. Sinabi ko lang ang katotohanan. Isang hubad at masakit na katotohanan. Natahimik ang mga tao at mula sa mga bulungan sa simula, ngayon ay katahimikan lang at mga tingin ng awa at pagmamalasakit ang nakikita ko. Tinapos ko ang kwento ko sa isang tanong na tumagos sa konsensya ng mga bayaw ko. Gusto ko lang magtanong ng isa. Sa loob ng 11 taon, ginugol ko ang lahat ng lakas ko para sa inyo at hindi ako nakakuha ng kahit anong ari-arian. Bakit pati ang karapatan ko na mamuhay ng normal, ang karapatan na magtrabaho at kumita ng pera para sa anak ko, ay gusto ninyo ring kunin?
Gusto ninyo ba akong patayin para lang maging masaya kayo? Ang mga salita ko ay parang kutsilyo na tumagos sa mga puso ni na Rodrigo at Mateo. Natahimik sila at hindi sila makapagsalita para depensahan ang sarili nila. Ang mga tao ay biglang lumipat sa panig ko. Nagsimulang pumuna at magkondenar sa dalawa kong bayaw. Napakabastos. Inalagaan ng manugang nila ang buong pamilya, tapos ganito ang gagawin nila. Paano naman ang paghati sa ari-arian? At pinipilit pa siyang alagaan ang biyenan niya ng mag-isa. Napakawalang puso. Dalawang malalaking lalaki na umaasa sa ina at sinasaktan ang kanilang ate, napakawalang hiya. Sa harap ng presyon ng mga tao at mga ebidensya na hindi nila matatakasan, yumuko sina Rodrigo at Mateo. Naintindihan na rin ng mga pulis ang buong problema. Isang pulis ang seryosong nagsalita, kailangan kayong sumama sa presinto para magpaliwanag. Aalamin namin ang katotohanan. Pagkatapos ay dinala nila sina Rodrigo at Mateo sa gitna ng pagmumura ng mga tao. Nang tignan ko ang mga anino ng dalawang taong nagbigay sa akin ng napakaraming sakit, hindi ako naramdaman na nagtagumpay ako kundi pagod. Pero alam ko na ang laban ko ay hindi pa tapos. Sa daan papunta sa presinto para magbigay ng pahayag, nagsimula akong makaramdam ng pagkahilo. Hindi ito isang pag-arte lang. Ang pagbagsak kanina ay malakas, at ang matinding stress ay nakakaapekto na sa katawan ko. Sumandal ako sa balikat ni Paolo at sinabi na nahihilo at nasusuka ako. Sa presinto, habang nagtala ang isang pulis ng aking pahayag, bigla kong hinawakan ang ulo ko at dahan-dahang nawalan ng malay. Nagpanik si Paolo at tinawag ako. Ang mga pulis ay mabilis na tumawag ng ambulansya at dinala ako sa pinakamalapit na ospital. Ang lahat ay nangyari ayon sa plano ko. Para maging matagumpay ang plano ko, kailangan kong gawin ang sarili ko na isang kaawa-awang biktima na may malubhang sakit. Sa emergency room ng ospital, nagising ako. Tinanong ako ng doktor kung ano ang pakiramdam ko. Nagpakita pa rin ako ng sakit at kahinaan, sinabi na ang ulo ko ay parang sinasaksak, malabo ang paningin ko, at ang mga paa ko ay manhid. Ito ang mga sintomas ng nerve damage na nalaman ko sa mga libro at internet. Ang mga ito ay mga sintomas na mahirap ay verify agad ng doktor, pero sapat na seryoso para maging maingat sila. Ang matandang doktor, pagkatapos niyang marinig ang mga sintomas na sinabi ko, ay tumingin sa pamamaga sa likod ko, at ang mukha niya ay naging seryoso. Pinayagan niya akong mag-X-ray sa spinal cord at CT scan sa utak para tingnan. Nag-aalala talaga si Paolo at mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko. Lihim akong nagsorry sa kanya, pero alam kong kailangan kong gawin ito. Pagkatapos ng X-ray, swerte namang walang bali o pagdurugo sa utak, pero nagpatuloy pa rin ako sa aking pag-arte. Sinabi ko sa doktor na ang sakit ng ulo ko ay hindi bumababa at ang pakiramdam ng pagsusuka ay lalong lumalakas. Sinubukan ko pang sumuka ng ilang beses. Ang aking pagtitiyaga ay nagbunga. Ang doktor, pagkatapos ng konsultasyon sa kanyang mga kasamahan, ay nagbigay ng paunang diagnosis. Tinawag niya si Paolo sa labas at sinabi ng may pag-aalala, ang kondisyon ng asawa mo ay komplikado. Kahit walang malinaw na pinsala na nakikita sa X-ray, batay sa mga sintomas tulad ng matinding sakit ng ulo, malabong paningin at pagiging manhid, pinaghihinalaan namin na mayroon siyang pinsala sa brainstem dahil sa matinding pagkakalog. Ito ay isang uri ng pinsala na napakadelikado at maaaring mag-iwan ng permanenteng sakit o kahit kamatayan kung hindi agad maaalagaan. Kailangan namin siyang i-admit sa ospital at tignan sa loob ng 1 linggo. Nang marinig ito ni Paolo, namutla ang mukha niya. Pumasok siya sa kwarto at tumingin sa akin na may awa. Alam kong nagtagumpay ako. Ang diagnosis ng pinsala sa utak na may posibilidad na kamatayan ay isang matibay na ebidensya. Sapat na ito para mapagsakdal sina Rodrigo at Mateo sa krimen ng matinding pananakit. Isang criminal offense na may mas mabigat na parusa kaysa sa paninira sa publiko. Ang balita ay mabilis na ipinaalam sa pulisya. Nang malaman nila ang malubhang kondisyon ko, nagbago ang kanilang pagtrato sa kaso. Si Rodrigo at Mateo, na dapat ay makulong lang sa maikling panahon, ay inilipat sa criminal detention para sa investigasyon. Nakahiga sa puting kama at naamoy ang amoy ng disinfectant, nakaramdam ako ng kakaibang kapayapaan. Ito ang kabayaran na kailangan nilang bayaran para sa kanilang kasamaan at katangahan. Kailangan kong tapusin ang drama na ito.
Ang balita na naospital ako at ang seryosong diagnosis at ang pagkakakulong ni Rodrigo ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa pamilya ng asawa ko. Sa ikatlong araw ng simbang gabi, habang nasa ospital ako, ang buong pamilya nila ay nagpunta sa inuupahan naming kwarto. Nasa ospital si Paolo para alagaan ako, si Kiko lang ang nasa bahay. Ayon sa mga kapitbahay, nag-acting ang biyenan ko na isang malungkot na ina, at umupo siya sa harap ng pinto ng kwarto namin habang umiiyak at nagdadrama. Sinabi niya ang lahat ng ginawa niya para sa amin. At sinisisi niya ako na isang bastos na manugang na sumisira sa anak niya. Ang asawa ni Rodrigo at asawa ni Mateo ay nandyan din. Sila ang nagpapalala sa kwento at ginawa nila akong isang masamang tao. Ang mga kapitbahay ay nagtitinginan. Sa simula, naguguluhan sila sa drama ng biyenan ko. Pero nang si Aling Nena, na nakakita sa lahat noong gabi ng Pasko, ay nagsalita at sinabi ang lahat ng katotohanan, nagbago ang kanilang ugali ng 180 degrees. Tumingin sila sa pamilya ng asawa ko na may pagkamuhi, at dahil hindi nila nakuha ang gusto nila, at kinutya sila ng mga kapitbahay. Kailangan nilang umalis pero hindi sila sumuko. Nang hapong iyon, nang umuwi si Paolo para kunin ang ilang bagay para sa akin, bumalik na naman sila. Sa pagkakataong ito, hindi na sila umiyak kundi nagbago sila ng taktika sa pananakot. Agad na nagsalita ang biyenan ko. Sabihin mo sa asawa mo na mag-withdraw agad ng kaso. Gusto mo bang makulong ang kapatid mo para lang maging masaya ka? Pagkatapos ng maraming taon ng pagtitiis, hindi na kaya ni Paolo. Tumingin siya sa mukha ng kanyang ina at ang boses niya ay naging malamig. Nanay, si Rodrigo ay nakulong dahil sa sarili niyang ginawa. Sinaktan niya ang asawa ko at ako, kaya kailangan niyang panagutan ito. Hindi ko hihilingin kay Elena na mag-withdraw ng kaso. Bastos ka. Dahil sa babaeng iyan, lalaban ka sa pamilya mo. Galit na galit ang biyenan ko. Bumaling siya sa akin. Sa sandaling iyon, tinawagan ako ni Paolo at nasa loudspeaker ang tawag. Sumigaw siya sa telepono. Elena, pakinggan mo ako. Sasang-ayon ka ba na mag-withdraw o hindi? Gusto mo bang mamatay ang buong pamilya namin para lang maging masaya ka? Isa ka lang manugang, kaya hindi mahalaga kung mamatay ka. Pero si Rodrigo, anak ko siya, apo siya ng angkan na ito, kaya hindi siya pwedeng magkaroon ng kahit anong mansa sa record niya. Ang mga salita niya na, hindi mahalaga kung mamatay ka, ay parang martilyo na bumagsak sa aking ulo. Ito ay nagpakita ng lahat ng kanyang kalupitan at pagiging makasarili. Sa mata niya, ang buhay ko ay walang halaga. Ang mga luha ko ay dumaloy hindi dahil sa sakit kundi sa galit. Kalmado akong sumagot sa telepono at ang boses ko ay naging malinaw. Nanay, hindi ako mamamatay. Kailangan ko pang mabuhay para sa anak ko. At tungkol sa pag-withdraw ng kaso, huwag ka nang mangarap. Ang anak mo ay nagkasala, kaya kailangan niyang magbayad, iyon ang patas. Pagkatapos kong sabihin yon, pinatay ko ang tawag. Alam ko na mula sa sandaling ito, ang huling koneksyon sa pagitan ko at ng pamilya na yon ay naputol. Hindi na nila ako kinokonsidera bilang tao. Kaya hindi ko na kailangan pang magpanggap na mayroon pa kaming relasyon. Ipagpapatuloy ko ang laban na ito hanggang sa huli. Ang aking desisyon at ang diagnosis mula sa ospital ay naglagay sa pamilya ng asawa ko sa isang sulok. Ang pagkakakulong ni Rodrigo ay hindi na biro kundi isang katotohanan. Nagsimula silang tumakbo kung saan-saan, naghahanap ng mga koneksyon para makalaya si Rodrigo pero wala silang nagawa. Ang krimen ng matinding pananakit at paninira sa ari-arian ng isang negosyo na may maraming testigo at ebidensya ay hindi madaling maayos. Sa huli, wala silang ibang magagawa kundi maghanap ng abogado. Pagkatapos marinig ang buong kwento at tignan ang mga ebidensya, umiling ang matandang abogado. Direkta niyang sinabi sa biyenan ko, Ma'am, ang sitwasyong ito ay hindi maganda para kay Rodrigo. Sa kondisyon ni Elena, kahit pag gumaling siya, mag-iwan pa rin ito ng pinsala. Ang parusa para sa krimen na ito ay mabigat. Ang pinakamahusay na paraan ngayon ay kailangan niyong kumbinsihin ang biktima na mag-withdraw ng kaso at sumang-ayon na makipag-areglo at magbayad ng pinsala. Sa ganitong paraan, maaaring bigyan ng konsiderasyon ng korte para mabawasan ang kanyang parusa. Ang mga salita ng abogado ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa huling pag-asa nila, areglo at bayad. Ang dalawang salitang iyon ay nangangahulugang kailangan silang yumuko sa akin, at ang pinakamahalaga,
kailangan nilang gumastos ng pera. Sa simula, nakipagtalo ang biyenan ko, sinabi na isa akong manugang at wala akong karapatang humingi ng pera. Pero ipinaliwanag ng abogado na kapag nasa batas na, walang kinalaman ang pamilya, tama at mali lang. Kaya nagpunta na naman sila sa ospital. Sa pagkakataong ito, wala na ang kanilang agresibong ugali. Ang biyenan ko, si Mateo, at ang asawa ni Rodrigo ay nakatayo sa harap ng kwarto ko, mukhang malungkot. Nagsimulang magsalita si Mateo. Kinamot niya ang kanyang ulo at ang boses niya ay nauutal. Ate, pasensya na sa nangyari. Masyado lang kaming mainit ang ulo. Patawarin mo na si Kuya Rodrigo, pamilya pa rin naman tayo. Tinitigan ko lang sila at wala akong sinabi, tumingin lang ako kay Paolo. Naintindihan niya ang gusto kong sabihin at nagsalita siya ng matigas, ngayon, nalaman niyo na pamilya kayo. Nang sinugod ninyo ang asawa ko at ako, naisip ba ninyo na pamilya tayo? Nang sinabi ni nanay na hindi mahalaga kung mamatay si Elena, naisip ba ni nanay na pamilya tayo? Ang mga salita ni Paolo ay nagdulot ng pagyuko sa kanila. Kailangang sumuko ang biyenan ko. Lumapit siya sa akin at ang boses niya ay naging malambot. Elena, alam kong nagkamali ako. Patawarin mo na ang anak ko. Magkano ang gusto mong bayad, gagawin ko ang lahat para makuha ito. Nanatili akong tahimik at hinayaan silang magbigay ng presyo. Pagkatapos ng ilang oras na pagtatalo, binigyan nila ako ng 100,000. Ang halagang ito ay hindi random, ito ang buong halaga ng savings na gustong ibigay ng biyenan ko sa dalawa niyang anak na lalaki. Para iligtas si Rodrigo, kailangan niyang isakripisyo ang pera na yon. Bukod pa rito, kailangan din nilang bayaran ang lahat ng hospital bills ko at ang mga nasira sa supermarket. Para makakuha ng sapat na pera. Wala na silang ibang magawa kundi ibenta ang bahay na ibinigay niya kay Rodrigo. Ang bahay na iyon ay ang ipinagmamalaki ni Rodrigo at ng kanyang asawa at ginamit nila ito para ipagyabang sa amin. Ngayon, kailangan nila itong ibenta para bayaran ang mga kasalanan nila. Tumango ako sa pagsang-ayon. Hindi ko kailangan ng higit pa. Gusto ko lang bawiin ang dapat na sa akin. Pagkatapos kong matanggap ang pera, hiniling ko sa abogado na gumawa ng isang letter of withdrawal na nagsasabi na nabayaran na nila ako ng sapat. Pero humiling pa rin ako na pananagutan nila ito sa batas. Ang letter na ito ay makakatulong lang para mabawasan ang parusa ni Rodrigo, hindi para makatakas siya sa krimen. Pagkatapos ng isang linggo, lumabas ako ng ospital, at sa parehong oras, isang hindi inaasahang magandang balita ang dumating. Nagpunta sa bahay si Aling Nena. Sinabi niya sa akin, mga anak, may sasabihin ako. Ang mga anak ko sa Amerika ay tapos na sa kanilang petisyon, at sa susunod na buwan, kailangan ko nang lumipad doon para makasama sila. Mag-isa lang ako dito, kaya malungkot. Sayang naman kung ibebenta ko. Paano kung ibigay ko na lang sa inyong mag-asawa? Alam kong kailangan nyo ng matatag na tirahan. Pwedeng nyo itong bayaran dahan-dahan, huwag kayong magmadali. Nabigla kami ni Paolo. Ang apartment ni Aling Nena ay malaki, maliwanag, at nasa tapat lang. Pamilyar na kami dito. Ang magkaroon nito ay isang pangarap na hindi namin kailanman naisip. Ibinigay ni Aling Nena ang bahay sa isang mas mababang presyo kaysa sa market value. Sa 100,000 na natanggap ko, kasama ang kaunting utang, kaya namin itong bilhin. Isang pagkakataon na minamalas ay nasa harap namin. Parang pagkatapos ng bagyo, laging may bahaghari. Nang matanggap namin ang susi sa apartment mula kay Aling Nena, umiyak ako. Ito ay mga luha ng kaligayahan, ng matinding emosyon. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, pagkatapos ng mahigit 10 taon ng kasal, nagkaroon kami ng sarili naming bahay. Hindi na ito isang masikip at malamig na inuupahan. Ito ang aming bahay. Ang apartment ni Aling Nena ay halos 70 metro kwadrado, may 2 kwarto, isang sala na konektado sa kusina, at isang maliit na balkonahe na puno ng bulaklak. Ang lahat ay maingat na inaalagaan, malinis at maayos. Kumpara sa aming lumang 20 metro kwadrado na inuupahan, ang lugar na ito ay isang paraiso. Si Kiko ang pinakamasaya. Tumakbo siya sa buong bahay, sumisigaw ng tuwa. Gumulong siya sa malamig na sahig at tumakbo sa balkonahe para tignan ang mga bulaklak. Nanay, ang ganda ng bahay natin, nanay. Pwede na ba tayong mag-alaga ng pusa, nanay? Niyakap ko ang anak ko at tumango. Anak.
Bukas, maghahanap tayo ng pusa. Ang aking pangako ay nagpasaya sa kanya. Ang maliit na pangarap na hindi ko nagawa dahil sa masikip na espasyo, ngayon ay abot kamay na. Nang gabing iyon, wala kaming tatlo ang nakatulog. Umupo kami sa sala at nagplano para sa kinabukasan. Si Paolo, na dating tahimik, ay biglang naging masigla. Masaya siyang nagkwento kung paano niya pipinturahan ang mga pader, maglalagay ng mga shelves, at ayusin ang electrical system. Marunong siyang mag-carpentry. Noong nakatira pa siya sa nanay niya, madalas siyang mag-ayos ng mga bagay sa bahay, pero hindi siya nabibigyan ng pagkilala. Ngayon, pwede na niyang gawin ang gusto niya sa sarili niyang bahay. Nagplano ako na bumili ng mga bagong gamit, isang maayos na dining table, isang malambot na sofa, at isang bagong kama para sa anak ko. Ang mga simpleng bagay na ito ay dating napakamahal para sa akin, pero ngayon ay mayroon itong espesyal na kahulugan. Ito ay simbolo ng isang bagong buhay, isang masaganang at mainit na simula. Ang mga sumunod na araw ay abala pero puno ng tawanan. Magkasama kaming mag-asawa na bumili ng pintura, at kami mismo ang nagkaskas ng lumang pintura. Ipinintura namin ang buong bahay sa isang magandang kulay asul. Nagtayo si Paolo ng isang malaking bookshelf sa sala. Inilagay ko doon ang paborito kong mga libro. Si Kiko ay tumutulong din sa paglilinis. Sa gabi, magkasama kaming naghahanap ng mga kasangkapan. Kahit pagod, masaya kami. Magkasama naming itinatayo ang aming sariling bahay gamit ang aming pinaghirapan. Nang lumipat kami sa aming bagong bahay, dumating din ang isang bagong miyembro, isang magandang kaliko na pusa na pinangalanan ni Kiko Nani. Ang presensya ni Ellie ay nagpagaan sa bahay. Ang tawa ni Kiko habang nakikipaglaro sa pusa, ang tunog ng martilyo ni Paolo, at ang tunog ng pagluluto ko sa kusina ay nagdulot ng isang simponya ng kaligayahan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng salitang pamilya. Ang matatag na buhay sa aming bagong bahay ay nagbigay sa amin ng lakas para magbago. Hindi na kami masaya sa minimal na buhay. Si Paolo ang unang gumawa ng desisyon. Pagkatapos ng maraming gabi ng pag-iisip, sinabi niya sa akin, "Honey, gusto kong mag-resign sa pabrika. Ang trabaho doon ay hindi sapat at walang kinabukasan. Gusto kong magtayo ng sarili kong kumpanya na nagde-design ng mga interiors. May skill ako at ang mga kaibigan ko ay may mga koneksyon. Subukan natin." Buong puso kong sinuportahan ang desisyon niya. Alam kong matagal na siyang nagsasawa sa trabaho niya sa pabrika. Bukod pa rito, nakita ko ang kanyang talento at pagmamahal sa pagde-design ng aming bahay. Bawat bagay na ginagawa niya ay maingat at detalyado. "Gawin mo, naniniwala akong magtatagumpay ka. Wala pa tayong malaking pera, pero may lakas at determinasyon tayo." Kaya nag-resign si Paolo, at kasama ang dalawa niyang kaibigan, nagtayo sila ng isang maliit na construction team. Sa simula, tumatanggap lang sila ng maliliit na trabaho tulad ng pag-ayos ng bahay, paggawa ng kabinets, at paglalagay ng sahig. Hindi siya nagrereklamo, araw-araw siyang umaalis ng maaga at umuwi ng gabi. Ang likod niya ay basa ng pawis, at ang kamay at paa niya ay marumi, pero ang mga mata niya ay puno ng kaligayahan. Para sa akin, ang trabaho bilang cashier sa supermarket ay pansamantala lang. Gusto kong bumalik sa aking propesyon bilang accountant. Isang hindi inaasahang pagkakataon ang dumating. Ang dating manager ng supermarket na nag-hire sa akin ay na-impress sa aking bilis at pagiging maingat. Nang malaman niya na magbubukas ang supermarket ng bagong branch at naghahanap ng accountant, inirekomenda niya ako. Ang interview ay naging maayos. Sa aking karanasan at kumpiyansa, nakuha ko ang pagmamahal ng board of directors. Natanggap ako sa trabaho na may magandang sweldo. Sa unang araw ko na bumalik ako sa mga numero at mga balance sheets, nakaramdam ako ng hindi maipaliwanag na kaligayahan. Hindi na ako ang babae na nasa kusina lang. Nahanap ko ang sarili ko at ang halaga ng pagiging ako. Kaming mag-asawa, nasa iba't ibang landas, pero mayroon kaming isang layunin na magtayo ng isang magandang kinabukasan para sa aming pamilya. Sa gabi, pagkatapos ng isang mahirap na araw ng trabaho, umupo kami ng magkasama, nagkukwentuhan tungkol sa mga nangyari sa trabaho. Nag-uusap kami tungkol sa aming mga plano at ibinahagi ang aming mga problema. Ang aming bagong bahay ay hindi lang isang lugar para matulog, kundi ito ay isang matatag na base,
isang lugar kung saan namin nakukuha ang kapayapaan at lakas para lumaban sa buhay sa labas. Ang panahon ay lumipas ng mabilis. 3 taon ang lumipas na parang isang kisap mata. Ang buhay ng pamilya ko ay nagbago ng malaki, at ito ay ang matamis na bunga ng walang katapusang pagsisikap namin. Ang construction team ni Paolo na dating maliit lang na may 3 tao, ngayon ay naging isang sikat na kumpanya sa interior design sa lugar. Dahil sa galing niya, dedikasyon, at pagiging tapat, ang kanyang kumpanya ay nakakakuha na ng mas malalaking proyekto. Hindi na kailangan ni Paolo na maging trabahador, kundi naging isang tunay na manager na may hawak sa 12 ng empleyado. Mula sa isang tahimik na lalaki, ngayon ay naging kumpiyansa at disente na siya. Nakabili siya ng isang pickup truck para sa kanyang mga biyahe, at hindi na siya nag-aalala sa pera. Mayroon din akong paglago sa aking karera. Mula sa pagiging accountant, naging senior accountant ako. At naging manager ng accounting department ng branch. Nag-aaral ako palagi, at nag-enroll sa mga advanced courses. Ang trabaho ay hindi lang nagbibigay sa akin ng pera kundi respeto rin ng mga kasamahan ko. Kumpiyansa akong bumili ng magagandang damit at mga bagay na gusto ko nang hindi nag-aalala sa presyo. Dahil masaganang ang aming buhay, kaya naming alagaan ang aming anak sa pinakamahusay na paraan. Si Kiko ay lumaki na mabait at matalino. Naiintindihan niya ang aming paghihirap kaya nag-aaral siyang mabuti. Ang pinakamalaking kaligayahan para sa amin ay nang matanggap siya sa isang sikat na high school sa probinsya na may mataas na grade. Nang pumasok ang anak ko, nakita namin ni Paolo na nakasuot siya ng bago niyang uniform, at ang puso namin ay puno ng pagmamalaki at kaligayahan. Ang lahat ng aming paghihirap at sakripisyo ay bumunga. Nabayaran na rin namin ang utang namin kay Aling Nena. Minsan, tinatawagan namin siya. Masaya rin siya na marinig na maayos ang buhay namin. Sabi niya, ang desisyon na ibenta sa inyo ang bahay ay isa sa pinakamahusay na desisyon ko. Minsan, nakakarinig pa rin ako ng mga balita tungkol sa pamilya ng asawa ko. Matapos ang probation ni Rodrigo, naging tahimik at mainitin ang ulo niya. Ibinenta ang bahay na nasa bayan. Kailangan nilang lumipat at manirahan sa biyenan ko at sa mag-asawang Mateo sa lumang bahay. Nag-aaway ang biyenan at manugang at ang mga magkapatid. Ang dalawa nilang lalaki ay hindi na magkasundo tulad ng dati at madalas na nag-aaway dahil sa pera. Ang buhay nila ay lalong lumala, taliwas sa pag-unlad ng pamilya ko. Hindi ako masaya, nararamdaman ko lang na ang buhay ay patas. Kung ano ang itinanim mo, iyon ang aanihin mo. Inakala ko na ang buhay namin ay magiging tahimik at hindi na kami magkikita sa mga taong iyon. Pero nagkamali ako, ang kanilang kasakiman at galit ay walang katapusan. Isang hapon, sa weekend, habang nagpapahinga kami sa sala, biglang tumunog ang doorbell. Binuksan ni Paolo ang pinto at natigilan siya. Nasa harap namin ang buong pamilya ng asawa ko, ang biyenan ko, mag-asawang Rodrigo at Mateo. Lahat sila ay may dalang malalaking bag na parang lilipat sila dito. Hindi pa namin naintindihan ang nangyayari, tinulak ako ng biyenan ko at basta-basta siyang pumasok sa bahay. Naglakad siya sa sala. Tinitignan ang mga mamahaling kasangkapan at umupo sa aming sofa at gumawa ng isang walang pakundangang pahayag. Simula ngayon, dito na kami titira. Ang bahay na ito ay binili ng pera ng pamilya ko. Kaya may karapatan kaming tumira dito. Nagsalita din ang asawa ni Rodrigo. Tama. Ang 100,000 na ibinayad sa iyo ay mula sa pagbenta namin ng bahay namin. Kaya ang bahay na ito ay sa amin. Sapat na ang pagtira ninyo dito sa loob ng maraming taon. Ibalik niyo sa amin. Nagtinginan kami ni Paolo at hindi makapaniwala. Ang kanilang kakapalan ay umabot na sa bagong level. Galit na galit si Paolo at namula ang mukha niya. Itinuro niya ang pinto, lumabas na kayo sa bahay ko ngayon. Ang bahay na ito ay binili namin ng asawa ko. Ang titulo ay nasa pangalan namin, wala kayong kinalaman dito. Hindi ako alis. Nagsimulang magdrama ang biyenan ko. Humiga siya sa sahig, umiiyak. Diyos ko, ang anak ko, walang hiya, pinalabas niya ang sarili niyang ina. Mga tao, tingnan niyo ito. Ang sitwasyon ay magulo at nakakatawa tulad ng mga nangyari noon. Pero ngayon, hindi na kami natatakot o nag-aalinlangan. Sanay na kami sa mga drama nila. Kalmado kong kinuha ang telepono ko at tinawagan ng pulisya.
Sinadya kong lakasan ang boses ko para marinig nila. Hello, police. Si Elena ito, sa Unit 502. May isang grupo ng hindi kilalang tao na pumasok sa bahay ko at nagdulot ng gulo at sinubukang agawin ang ari-arian ko. Pakisuyong pumunta kayo dito. Nang marinig nila ang salitang pulis, nagbago ang mukha ng buong pamilya, lalo na si Rodrigo. Namutla ang mukha niya at nagpakita ng takot. Nasa probation pa rin siya at ang kahit anong krimen, kahit maliit, ay makakapagbalik sa kanya sa kulungan. Mabilis niyang hinila ang kamay ng ina at asawa niya. Tama na, nanay, umuwi na tayo. Nanginginig din ang kanyang asawa. Nanay, seryoso siya sa pagtawag ng pulis. Ang biyenan ko, kahit ayaw niyang gawin, nakita niya ang takot sa anak niya kaya tumayo siya. Tinuro niya ang mukha namin at sa galit ay sinabi, hintayin niyo, hindi ko kayo hahayaan na maging masaya. Pagkatapos ay umalis ang buong pamilya, nang mabilis na parang hangin. Ang drama ay mabilis na natapos. Nang tignan ko ang mga anino nila, naramdaman ko lang na nakakatawa sila. Hindi pa rin nila naintindihan na nagbago na ang panahon. Kaming mag-asawa ay hindi na ang dating mahina at madaling saktan. Ang kahit anong katangahan na gagawin nila ay magdadala lang sa kanila ng mas mabigat na presyo. Dahil sa kanilang pagkabigo na agawin ang bahay, nanahimik ang pamilya ng asawa ko sa loob ng ilang panahon. Akala ko natuto na sila. Pero hindi, ang kanilang galit at kasakiman ay nasa loob pa rin. Pagkatapos ng kalahating taon, nakakuha kami ng court summons. Ang nagdemanda ay ang biyenan ko, dinemanda niya kami ng pagiging walang hiya at hindi pag-aalaga sa matanda niyang ina. Nang basahin ko ang demanda na puno ng mga kasinungalingan, natawa lang ako. Sabi niya, matanda na siya at wala siyang kasama. Habang ang panganay na anak at manugang ay mayaman, nakatira sa malaking bahay, pero sinasadyang iwanan ang ina. Hinihiling niya na magbigay kami sa kanya ng 20,000 bawat buwan hanggang sa mamatay siya. Galit na galit si Paolo at ginulpi niya ang summons. Pero pinigilan ko siya. Alam ko na ito ay isang legal na laban at kailangan naming maging kalmado at maghanda ng sapat na ebidensya. Ang drama na ito ay magpapabukas lang sa kanilang tunay na pagkatao sa harap ng hustisya. Inaasahan namin ang hakbang na ito. Simula nang maging matagumpay ang kumpanya ni Paolo, naging maingat kami sa aming financial management. Sa papel, si Paolo ay isang normal na technician lang sa kumpanya ng kaibigan niya. Sa sweldo na sapat lang para mabuhay, ang lahat ng kita ng kumpanya ay inire-reinvest o inililipat sa iba pang mga funds sa ilalim ng pangalan ng kumpanya. Nagulat din ako ng minimum wage sa supermarket ayon sa batas. Ang aming pinakamahalagang ari-arian ay ang bahay na tinitirhan namin. Pero binili namin ito bago pa kami maging mayaman at malaking bahagi nito ay mula sa compensation. Hindi kami nagpapakita ng aming kayamanan. Ginawa namin ito hindi para makatakas sa buwis kundi para maprotektahan ang sarili namin mula sa mga taong ito. Sa araw ng paglilitis, nagdrama na naman ang biyenan ko. Nakasuot siya ng lumang damit, magulo ang buhok, at ang mukha niya ay mukhang gutom na nakakaawa. Sa tabi niya ay ang dalawa niyang anak na lalaki at dalawa niyang manugang na mukhang malungkot para suportahan siya. Sa harap ng korte, ipininta ng abogado niya ang isang larawan ng isang matandang ina na inabandona ng kanyang mga anak. Ipinakita nila ang mga larawan ng aming bahay at pickup truck at sinabi na mayaman kami pero hindi kami nag-aalaga sa kanya. Nang kami na ang magpaliwanag, hindi na ako kumuha ng abogado. Tumayo ako sa harap ng hukom, kalmadong ikinuwento ang buong buhay ko. Mula sa 11 taon na paghihirap, pag-aalaga sa biyenan kong lumpo, hanggang sa masakit na paghati sa ari-arian noong Pasko at ang insidente sa supermarket. Sinabi ko ang bawat detalye, walang idinagdag o binawas. Natahimik ang buong korte. Marami ang nalungkot para sa akin. Pagkatapos ay ipinakita namin ang mga ebidensya sa aming kita. Ang payslips naming mag-asawa ay verified ng aming mga kumpanya. Ang total ay kaunti lang sa minimum wage. Mayroon din kaming ebidensya na nag-aaral si Kiko sa isang espesyal na paaralan. Ang pag-aaral doon ay mahal. Mahal na hukom, sabi ko, sa aming kita, sapat lang ito para sa pag-aaral ng anak ko at sa aming pang-araw-araw na gastos. Hindi kami mayaman tulad ng sinasabi ng biyenan ko. Bukod pa rito, mayroon pa siyang 2 anak na lalaki at 2 manugang na nakatira sa kanya.
Natanggap na nila ang lahat ng ari-arian niya. Kaya bakit ang responsibilidad na alagaan siya ay nasa aming balikat? Kami na walang natanggap na kahit isang sentimo. Sinubukan ng abogado nila na depensahan ang sarili nila na ang mga kita namin sa papel ay peke pero wala silang ebidensya. Ang lahat ng aming dokumento ay legal. Sa huli, pagkatapos tignan ang lahat ng ebidensya at mga pahayag, nagbigay ng huling desisyon ang korte. Itinakwil ng korte ang lahat ng kaso ng biyenan ko dahil walang sapat na legal na basehan. Ang responsibilidad na alagaan ang mga magulang ay sa lahat ng anak, hindi lang sa isa, lalo na kung ang taong iyon ay walang natanggap na kahit anong ari-arian. Nang marinig ng biyenan ko ang desisyon, bigla siyang bumagsak. Hindi siya makapaniwala na natalo siya sa ganoong paraan. Tahimik na umalis ang pamilya nila habang tinuturo at pinag-uusapan sila ng mga tao. Muli, ginawa nila ang sarili nilang katawa-tawa. Maraming taon ang lumipas, ang buhay ng pamilya ko ay naging mas masagana. Habang naririnig ko ang mga balita na ang pamilya ng asawa ko ay lalong bumagsak. Pagkatapos ng kahihiyan sa korte, nalungkot ang biyenan ko. Nagkasakit siya, sa simula ay masakit lang ang kanyang katawan, pero lalong lumala ang sakit niya. At isang araw, na-stroke siya, at ang kalahating bahagi ng kanyang katawan ay nalumpo. Ang kanyang trahedya ay nagsimula sa puntong ito. Nang malakas pa siya at pwede siyang maging boss sa bahay. Ang dalawa niyang anak na lalaki at dalawang manugang ay sumusunod sa kanya. Pero nang bumagsak siya at naging pasanin, wala nang nagpapahalaga sa kanya. Ang mag-asawang Rodrigo at Mateo ay nagsimulang magsisihan sa pag-aalaga sa ina. Sinabi ng asawa ni Rodrigo, "Si nanay ay nanay nating lahat, bakit ako lang ang mag-aalaga sa kanya?" Sinabi niya na dahil ang mag-asawang Mateo ang mas nakikinabang sa bahay, kaya sila ang dapat mas mag-alaga. Hindi rin nagpatalo ang asawa ni Mateo, at nagsabi, "Ano ang sinasabi mo? Nang hinati ni nanay ang 100,000, mayroon din kayong kalahati. Hahatiin niyo ang pera pero ibabato ninyo ang responsibilidad sa amin." Walang gustong magpatalo sa kanila. Hinati nila ang mga araw, ang iba ay sa odd days at ang iba naman ay sa even days para mag-alaga sa ina. Pero ang pag-aalaga sa isang lumpo ay hindi madali. Kailangan mo siyang alagaan sa bawat pagkain, gamot at paglilinis. Ang bahay ay dating masikip, ngayon ay mas mabaho pa dahil sa amoy ng biyenan ko. Ang dalawang manugang ay parehong tamad at ginagawa lang nila ang trabaho para matapos lang. Minsan, hindi nila pinalitan ang diaper ng biyenan ko at hinahayaan lang siyang matulog sa maruming kama. Mabaho, ang pagkain ay minsan meron at minsan wala, puro tirang kanin at ulam. Ang biyenan ko na dating makapangyarihang babae, na sanay mag-utos, ngayon ay nakahiga lang at nakadepende sa awa ng kanyang mga anak. Umiyak lang siya, pero ang mga luha niya ay walang nakikita. Ang dalawa niyang minamahal na anak ay abala sa pag-inom at pagsusugal. Pag-uwi nila at nakita ang karumihan, at narinig ang pag-iyak ng ina, nagagalit sila at sinisigawan ang kanilang mga asawa at anak at umaalis. Ang bahay na dating pinagmamalaki ng biyenan ko, ngayon ay isang impyerno. Ang mga away, sigawan at pag-aaway dahil sa pera at responsibilidad ay araw-araw. Ang mga apo ay lumaki sa masamang kapaligiran at naging mga bata na walang respeto at tahimik. Ang pamana na iniwan niya sa kanyang mga anak ay hindi bahay o pera kundi pagiging makasarili, galit at pagkabigo. Iyon ang mataas na presyo para sa isang buhay na alam lang ang pagmamahal sa sarili at sa mga anak na bulag niyang minahal. Ang anumang dapat dumating ay dumating. Ang kalusugan ng biyenan ko ay mabilis na lumala. Isang umaga, nang pumasok ang asawa ni Mateo sa kwarto, nakita niya siyang nakahiga, mahina ang hininga at malamig ang katawan. Natakot siya at mabilis na tumawag ng ambulansya at dinala siya sa ospital. Nang marinig namin ni Paolo ang balita at bumisita sa kanya sa huling pagkakataon, nagulat ako. Ang babae na dating mataba, malusog at maayos manamit, ngayon ay nakahiga sa kama at parang butot balat. Ang mga mata niya ay malalim at walang buhay. Nakatingin siya sa kisam at hindi na niya kami nakikilala. Baka ang huling araw niya sa pagiging mag-isa at pagiging walang pag-aalaga ng mga anak na pinakamamahal niya ay kumuha sa huling lakas niya. Pero hindi pa doon natatapos ang trahedya. Habang nasa ospital ang ina, ang magkapatid na Rodrigo at Mateo ay gumawa ng isang malaking gulo. Alam nila na malapit nang mamatay ang ina kaya nagsimula silang mag-agawan sa natitirang bahay.
Sabi ni Rodrigo na dahil siya ang pangalawang panganay pagkatapos ni Paolo, dapat siya ang makakakuha ng mas malaking bahagi. Sabi naman ni Mateo na mas matagal siyang tumira sa bahay, at mas marami siyang nag-ambag sa pag-aayos kaya dapat sa kanya ang bahay. Mula sa pagtatalo, nag-away sila at lalong lumala ang gulo. Gumamit sila ng mga stick at upuan para mag-away. Sa gitna ng gulo, ang 7 taong gulang na anak ni Mateo ay tumakbo para awatin sila, at itinulak siya ni Rodrigo, at tumama ang ulo niya sa gilid ng mesa, dumugo. Nang makita ni Mateo ang kanyang anak na nasaktan, parang isang baliw na kumuha siya ng kutsilyo sa mesa at sinaksak sa kamay si Rodrigo. Ang mga kapitbahay ay nakarinig ng mga sigaw at tumawag ng pulis. Nang dumating ang pulis, nakakita sila ng isang nakakakilabot na eksena. Si Rodrigo ay puno ng dugo, si Mateo ay may mga pasa sa mukha, at ang bata ay walang malay sa sahig na puno ng dugo. Ang ambulansya ay sumigaw ulit at dinala silang 3 sa ospital. Sa parehong ospital, sa parehong araw, ang ina ay naghihintay ng kamatayan, ang 2 anak na lalaki ay nasa ospital dahil sa pag-aaway at ang apo ay walang malay. Pagkatapos noon, parehong inaresto sina Rodrigo at Mateo para sa investigasyon ng intensyonal na pananakit. Muli, magkasama silang nagpunta sa presinto at nag-iwan ng isang gulo at kahihiyan para sa kanilang pamilya. Ang katapusan ng bully na ina ay dumating sa isang malungkot at nakakaawang paraan. Namatay siya ng mag-isa at walang anak na kasama niya. Ang libing niya ay ginawa ng simple. Kaming mag-asawa, bilang panganay na anak, ay nag-asikaso sa lahat ng bagay para sa kanyang huling paglalakbay. Pero sinabi namin sa lahat ng kamag-anak na tinatanggal na namin ang lahat ng karapatan sa mana. Hindi namin kailangan at hindi namin gusto na may kinalaman sa mga bagay na nagdulot ng napakaraming trahedya. Pagkatapos na gumaling ang anak ni Mateo, at si Rodrigo ay nagkaroon lang ng maliit na sugat, kailangan nilang harapin ang batas, at dahil sa kanilang criminal record, wala nang makakatulong sa kanila. Pareho silang nakakuha ng ilang taon na sentensya. Pagkatapos mamatay ang kanilang ina, at nakulong ang 2 magkapatid, ang 2 kong bayaw ay hindi na gusto sa sirang pamilya. Ibinenta nila ang huling bahay, at hinati ang pera na kaunti na lang ang natira pagkatapos ng lahat ng gastos. Pagkatapos ay naghiwalay na sila, at naputol na ang lahat ng komunikasyon. Maraming taon ang lumipas, nang makalaya sina Rodrigo at Mateo, sila ay naging matatandang lalaki na nabigo. Dahil sa kanilang criminal record, at ang kanilang pagiging tamad, hindi sila makahanap ng desenteng trabaho. Narinig ko na si Rodrigo ay naging security guard sa isang construction site, at si Mateo ay naging taga-alaga ng isda sa isang malayong probinsya. Minsan, nakikita sila na lasing at sinisisi ang buhay. Sinisisi nila ang kanilang kapalaran, ang kanilang kuya at ate, pero hindi nila tinignan ang mga pagkakamali na ginawa nila at ang ina na nagpalaki sa kanila. Ang pamana ng kasakiman sa huli ay ang pagkasira. Habang ang buhay ng pamilya ng asawa ko ay nasa dilim, ang maliit kong pamilya ay puno ng ilaw. Ang anak ko na si Kiko ay nakapagtapos sa isang sikat na universidad at nakahanap ng magandang trabaho sa isang foreign company. Siya ay lumaki at naging isang seryoso, magalang at emosyonal na lalaki. Nang tignan namin siya, naramdaman namin ni Paolo na ang lahat ng aming sakripisyo ay sulit. Nang nasa tuktok ng tagumpay ang kumpanya ni Paolo, gumawa siya ng isang hindi inaasahang desisyon. Ibinenta niya ang kumpanya sa isang malaking korporasyon at nakakuha siya ng malaking halaga ng pera. Sabi niya pagod na siya sa negosyo. Gusto na lang niya na magbigay ng oras sa pamilya. Naging senior consultant siya sa ilang kumpanya. Ang trabaho ay mas madali pero mayroon pa rin siyang pagmamahal sa ginagawa niya. Nag-resign din ako sa trabaho. Ang buhay ko ay puno na ng mga bagyo. Oras na para magpahinga ako. Nagbigay ako ng oras para mag-alaga ng maliit na hardin sa balkonahe, magbasa ng mga libro, at maglakbay kasama ang asawa ko. Marami na kaming napuntahan na lugar, ang mga lugar na noon ay pinapangarap lang namin. Ngayon na nasa gitna na ako ng buhay, nakaupo sa aming mainit na bahay, tinitignan ang asawa kong nagbabasa ng pahayagan, tinitignan ang anak kong minsan ay dumadalaw at nagkukwento tungkol sa trabaho niya, nakaramdam ako ng kakaibang kapayapaan. Ang bagyo ay tuluyan ng natapos. Ang mga sakit at hinanakit mula sa nakaraan ay parang mga malabong alaala. Hindi na ako galit sa kanila. Nararamdaman ko lang na naawa ako sa kanila. Ang buhay ko ay isang ebidensya.
Isang ebidensya na ang pagiging matapang na putulin ang mga toxic relationships. Ang pagiging matapang na lumaban para sa sarili mo ay magdudulot ng isang magandang kinabukasan. Ang kaligayahan ay hindi kusang dumarating. Ito ay ang matamis na bunga ng pagiging matatag at paggawa ng tamang desisyon. At ngayon, tinatamasa ko ang matamis na bunga na yon ng buo at may kapayapaan, naghihintay ng mas magagandang araw na darating.